Wassalatu wassalam ala ashrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid-islam, inshallah sa oras na ito patuloy natin tapusin yung ng sura Tahrim, pagbabawal. At alam naman natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay siya ng mga halimbawa, lalo na sa mga nagpupuna, sa mga nagbibigay babala, sa mga nag-aanyaya. Lahat yan pasok sa da'wah, paanyaya natin patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po tayo nag-aanyaya para sa ating sarili o sa ating kasikatan o sa kayamanan na gusto mong itamo. Lahat yan ginagawa natin ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ang mga propeta ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagawa sila mga bagay-bagay sa pagpupuna, pagbibigay babala, sa pagpapayo, pangangaral, ay para maipasok lahat ng mga tao sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa masamang palad, mga kapatid, mga propeta, binigyan talaga ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa huling kwento dito sa suratul Tahrim, ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay siya ng paghahalimbawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa daraba Allahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina as-salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dkhulan nar madakhilin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ikatin, at lumahad si Allah subhanahu wa ta'ala ng isang kasabihan para sa mga yaong tumakwil hinggil sa asawa ni Nuh at asawa ni Lut. Dati sila ay nasa ilalim ng dalawang alipin na buhat sa aming alipin na matutuwid, at saka nagtaksil silang dalawa sa kanila. Kaya't hindi sila matutulungan nila ng anuman mula kay Allah, at merong magsabi pumasok kayong dalawa sa apoy kasama ng mga makakapasok. Kaya dyan sa kwento na yan, mga kapatid sa Islam, tingnan nyo, nagbigay talaga si Allah subhanahu wa ta'ala ng halimbawa sa mga nangangaral. Huwag yung isipin lahat ng tinuturuan mo ay maniniwala sa'yo. Huwag na huwag mo isipin yan. Pati baka isa sa mga pamilya mo magiging black sheep pa yan. Yan pang hindi isusunod sa'yo. Ang importante, mga kapatid, na naiabot natin ang mensahe. Sumunod man siya, hindi sumunod, hindi natin yan sila control. Hindi natin hawak ang kanilang mga liig, ang kanilang mga utak, kanilang pag-iisip. Ang sayo, bilang magulang, pinatayo mo na ang iyong responsibilidad. Nabigyan mo na siya ng pag-aaral, nabigyan mo na siya ng pagpupuna, pinangaralan mo na siya. Hindi siya nakinig. Ganon na ganon din ang mga nauna. Sa kwento dito na sa asawa ni Nuh alayhis salam, tingnan si Nuh alayhis salam, isang dakilang mensahero na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa time na yon, sa dawa niya, sa loob ng 1,000 years maliban sa 50, ibig sabihin mga 950 years sa pag-anyaya niya sa mga tao, walang nakinig sa kanya maliban sa mga iilan lang. Dahil doon, isa rin dito ang hindi sumunod sa kanya, hindi rin naniwala ang asawa niya. Tingnan nyo, ang mahal mo sa buhay, mga kapatid, kabiyak ng iyong puso, katuwang mo sa buhay, hirap at ginawa. Gusto talaga ni Propeta Nuh na gabayan ang kanyang asawa, mga kapatid. Gusto niya makasama hanggang paraiso. Pero hindi nakinig, bagkus sumunod sa kanyang katribo. Siyempre naman, sa loob ng mahabang panahon, tapos nakikita nila si Propeta Nuh, parang parang kung ano pa, parang baliw talagang dating niya. Pero hindi ganun ang totoong nangyari. Kasi propeta siya. Inutusan lang siya na mangaral, magbigay babala, magbigay puna, lahat ng mga ginawa niya, araw-gabi.
Katulad sa nabanggit sa Surah Nuh, araw-gabi ang kanyang pangangaral. Hanggang sawa na si Propeta Nuh alayhi salam. Alam niyo, nagsawa siya, dua na lang siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, puksain mo nawa ang mga tao na yan. Kasi kapag mga anak yan, ganun pa rin yan, mga swati, mga sotil, mga swail. Puksain. Grabe talaga mga kapatid. Nagsawa lang siya sa loob ng 950 years. Kasi wala na silang pag-asa, kaya tinupad yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pananalangin, kanyang dua. At alam naman natin, may mga bawat propeta, mayroong dua na mustajab, mayroong katanggap-tanggap na panalangin. Kaya yun, isa sa mga panalangin ni Propeta Nuh, na wasakin, puksain na mga tao na yun, mga katribo niya, kapamilya niya, pati asawa niya nga naisama doon. Kaya dahil doon mga kapatid, yun ang magiging leksyon yun ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat ng mga mapagtakwil na balang araw, kung hindi man dito sa mundo, sa kabilang buhay, na mayroong kaparusahan sa mga taong hindi sumunod sa propeta. Tingnan nyo mga kapatid, tumakwil, nagtakwil sila. Ang iba kasi sabi nila, basta maniwala ka lang mayroong Diyos, okay na yun. Hindi nila alam mga kapatid, ang Islam, isa lang yan sa katuruan na magsamba ka ng iisang Diyos. Tingnan nyo, sa time ni Propeta Nuh, opo, mayroong mga sumasamba sa mga paganismo. Pero hindi nila sinunod si Propeta Nuh alayhi salam. Ganun na ganun din mga kapatid. Basta hindi ka sumunod sa propeta, katulad kay Prophet Muhammad SAW, kahit naniwala ka pa sa Allah, basta hindi ka naniwala sa propeta, walang silbi ang iyong pananampalataya. Kaya kasali ka sa mga nagtakwil mga kapatid. Ang kabuuan, kapag kinulangan mo yan, kasali ka sa mga mapagtakwil. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Kaya itong kasabihan na ito magiging leksyon para balang araw magamit natin sa katulad sa kwento dito ni asawa ni Nuh alayhi salam. Na si Prophet Nuh alayhi salam nagulat na lang na nakasama pala ang kanyang asawa sa mga mapagtakwil. Kaya tapos nagsumakay na sila sa arka, nakita niya kanyang anak doon sa labas. Hindi sumama sa kanya. Tinawag niya, "O anak, halika na. Sumakay ka dito." Ay ayaw rin ng anak niya, subhanallah. Sabi, tignan niyo sa sobrang pagmamalaki, sa sobrang pagmamataas, sabi ng anak niya, "Pupunta na lang ako sa mataas na bundok at doon ako magtatago." Subhanallah. Hanggang dumating ang malakas na alon at tinangay ang kanyang anak. Kaya si Propeta Nuh alayhi salam, nagdua uli kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Allah, di ba pangako mo sa akin na ililigtasin mo ang aking pamilya? At sinagot sa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa katotohanan ng anak mo, hindi mo kapamilya, kasi ang ginagawa niya ay masama. Kaya dahil doon mga kapatid, dahil dito sa na ito, yan sa kwento ni Propeta Nuh. Kay Propeta Lut naman, matindi rin mga kapatid. Ganun na ganun din ang ginawa nila. Sa time ni Propeta Lut, nangaral din siya. Hindi rin siya pinakinggan. Kasali na rito ang kanyang asawa mga kapatid. Bagkus ang asawa niya pa nagturo sa mga katribo niya na meron siyang mga bisita ng mga lalaki. Alam naman natin dati, sila mahilig sa kapwa nila lalaki, gagamitin nila kapwa nila lalaki. Sa ngayon, subhanallah, hindi nila alam ang gumagawa niyan, nagpapasikat yan, nagpaanyaya dyan sa kabaklaan na yan, napakalaking kasalanan yan. Kasi nga pinakita na ng Allah subhanahu wa ta'ala anong kaparusahan sa mga ganong mga gawain. At iyan, isa sa mga kasali doon, asawa ni Lut. Alam niya na si Propeta Lut ay isang mensahero ng Allah, nangangaral, namumuna, nag-aanyaya, nagbibigay babala, tagapagbalita ng mga ganda. Pero hindi pa rin siya sumunod. Nagtakwil pa rin siya. Sa time na inutusan sila
na umalis sa lugar na yon at huwag nang lumingon. Kasi nga mapapasama ka sa kaparusahan sa araw na yaon. Kaya yun, hindi sumunod ng kanyang asawa, napasama siya doon sa kaparusahan. Kaya kahit ano palang bait mong kapatid, kahit ikaw makadiyos, ang taos puso kang sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, wag na wag ka talagang mag-expect na ang lahat ng mga nakasamahan mo, kapamilya mo, o mahal mo sa buhay ay sasama sa iyo mga kapatid. Kasi nga dito, dalawang alipin niya to ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula pa sa mga mensahero. Matutuwid pa talaga, subhanallah. Pero pinagtaksilan pa sila ng mga asawa nila. Hindi akala ng iba pagtataksil ng aliwa, hindi ganoon. Ang ano dito, sa pananampalataya. Pinagtaksilan sila sa pananampalataya. Kasi nga, nagtuturo sila sa kaisahan ni Allah. Ayaw. Tinuturuan sila, ganitong gawin. Ayaw. Tinuturuan sila, papuntang paraiso. Ayaw. Subhanallah. Kaya, hindi akala nila, sa araw paghukom, kahit kadugo mo yan, kahit kapamilya mo pa yan, kahit asawa mo pa yan, walang makakatulong sa iyo doon. Hindi ka matutulungan doon, mga kapatid. Ang makakatulong sa iyo doon ay ang iyong mabubuting gawa at iyong paniniwala. Pasalamat nga po tayo, mga kapatid, sa mabubuting gawa. Hindi tayo required na gumawa ng marami. Ang gusto lang ng Allah, pinakamainam, pinakamabuti, pinakamaayos, lahat-lahat basta pinakamabuti. Hindi sinabi doon na pinakamarami. Ahsanu amala, pinakamainam yung mga gawain. Kaya dahil doon, yun ang makakaligtas sa iyo at dapat mayroong paniniwala kasi nga aanin mo ang gawain mo kung wala ka namang pinagbibigyan, pinag-uukulan. Kaya dahil doon, mga kapatid, ang mga asawa ni Noah, asawa ni Lot, walang makakatulong sa kanila doon. Sila, nagtaksil sila, nagtakwil pa sila, subhanallah. Kahit asawa pa nila mga propeta, kahit asawa nila mga matutuwid, hindi makakatulong sa iyo. Kaya delikado talaga kapag pumasok ka sa kupur, sa pagtatakwil. Kasi nga, parang shirk yan. Ang dalawang kasalanan nito, mga kapatid, wala talagang patawaran. Ang shirk at ang kupur. Ang akala ng iba, shirk lang ang malaking kasalanan. Kupur din, kapatid. Meron din yan. Katulad lang yun ng shirk na hindi ka matutulungan sa araw ng paghukom. Kaya isipin talaga ng bawat mga Muslim. Ang shirk, kasalanan yan, pero magkatulad lang yan sa kupur. Kaya ang ginawa dito mga dalawang asawa dito ng mga propeta, nagkupor sila, kaya hindi sila matutulungan sa araw ng paghukom. Kahit alam naman natin mga propeta, binigyan sila ng syafa'ah, makakatulong sila doon, pero hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, kupor ang mga tao na yun. Nagkapir, nagtakwil. Kaya dahil doon, ang pinakamasakit sa lahat, mga kapatid, merong nagsabi doon, pumasok na kayong dalawa sa apoy kasama ng mga makakapasok. Auzubillah. Kahit anong pagsusumamo mo doon, kahit anong iyak mo doon, kahit anong paghihinagpis mo doon, hindi na yung tatanggapin doon sa araw ng paghukom. Kasi nga, ipapairal doon ng hustisya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapairal doon ang mga ginawa mo, ititimbang sa araw paghukom. Walang mga doon, padrino, walang mga makakatulong sa'yo, o under the table, o pakyut-kyut ka, o payak-iyak ka pa, walang ipik doon sa araw paghukom. Kaya kapag sinabihan ka na doon na, halika na, pumasok ka na sa impyerno, auzubillah, anong mangyari sa iyo? Anong pagbumukha mo na ipapakita mo sa buong madla? Kahiyan po, mga kapatid. Kaya ganun ang nangyari dito sa mga asawa ng mga propeta, dalawang asawa ng mga propeta dito. Tapos, ang dito, magbigay pa rin si Allah subhanahu wa ta'ala ng halimbawa.
Sabi niya sa sa pinakadulo mga kapatid, wa daraballahu mathalan lil ladina amanu. Amanu mara'ata fir'aun id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dhalimin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Tahrim, at lumahad si Allah subhanahu wa ta'ala ng isang kasabihan para sa mga yaong sumampalataya hinggil sa asawa ni Fir'aun, ni Paraon. Nang kanyang sinabi, O aking Panginoon, tayuan mo po ako ng isang bahay sa iyong piling sa paraiso at iligtas mo po ako laban kay Fir'aun at sa kanyang gawain at iligtas mo po ako mula sa mga taong mapang-api. Diyan mga kapatid, nagbigay, ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Meron siyang panakot, meron din siyang encouragement, paanyaya, pampasigla ng pananampalataya. At isa sa mga pagpapasigla dito, nagbigay siya ng batal o kasabihan o kahintulad sa katulad ng asawa ni Paraon. Allahu Akbar. Tingnan nyo mga kapatid, walang tao na hindi nakakaalam kay Paraon. Hanggang ngayon, alam ng mga tao si Paraon. Ang iba, alam na alam, mami doon sa Egypt. Merong bandage. Oo, yan siya po, si Ramses III. Yun po si Ramses III, si Paraon. Yung Paraon, ano yan siya, mga title, ibig sabihin mga king, kung ano sa lingwahe nila, mga king. Si Paraon. Kaya yung Paraon na ito, merong asawa, subhanallah. Kahit hindi talaga maging dahilan mga kapatid, hindi magiging hadlang sa'yo sa pagpasok mo sa pananampalataya. Kahit sino pa yan, basta ikaw tumuloy sa pagsasamba, tumuloy sa tamang paniniwala, sa tinahak mong tamang landas. Allahu Akbar. Walang harang hadlang dyan. Katulad sa asawa ni Paraon. Subhanallah, malupit, mabagsik si Paraon, pero hindi naging hadlang sa kanya hindi naging hadlang sa pananampalataya ng asawa niya. Allahu Akbar. Ang yaman niya pa, ito isa sa mga pinakamahirap din iwasan mga kapatid. Lalo na karamihan ayaw mag-Muslim dahil ayaw iwanan ang kayamanan. Pero si dito, asawa ni Paraon, ipangalan niya si Aisa, iniwan niya po ito lahat, bagkus, pinili niya kay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba, grabe talaga, dito sa time na ni asawa ni Paraon, ang pananakot ni Paraon napakalupit. Kung hindi ka babalik sa reliyon natin, ipababagsak ko sa iyo ang malaking bato. Subhanallah. Nakakatakot kaya yan. Babagsak sa iyo ang malaking bato. Kaya ganun ang nangyari sa asawa niya. Tinakot niya. Kung hindi masuhulan, takutin. Ang ganun ang mga masasama, yun ang mga utak ng mga salarin. Kung hindi madala sa mga mga simple, ka talaga, persahin ka talaga. Kaya ganun ang nangyari sa asawa niya, si Aisa. Pinano sa kanya ang malaking bato. Pinahiga siya at pinano siya. Pero subhanallah, dahil sa kanyang pananampalataya mga kapatid, nagdua na lang siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito isa sa mga pinakamagandang aral talaga makukuha natin mga kapatid. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng kapamahakan, sa oras ng krisis, sa lahat ng mga problema sa buhay mga kapatid, huwag niyong kalimutan magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dua, magpakumbaba ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon ang ginawa ng asawa ni Paraon. Kahit pinaglupitan na siya ni Paraon, hindi siya nawalan ng pag-asa na tumawag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdua talaga siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya sa dua mga kapatid, O aking Panginoon Rabbi, tatayuan mo po ako
ng isang bahay sa iyong piling sa paraiso. Allahu Akbar. Yun ang dua niya, mga kapatid. Dapat ganun po tayo, mga kapatid. Ang hilingin natin ay ang pinakamainam. Yun ang paraiso. Tayuan sana, nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bahay doon sa paraiso. Amin ya Allah. Kaya dahil doon, sa dua niya na po yun, mga kapatid, kasi sa oras na sa kagipitan na talaga siya ibabagsak sa kanya ang bato. Subhanallah, pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang lugar doon sa paraiso. Nakita niya po ang bahay niya, kaya napatawa si Aisha, asawa ni Firaun. Napatawa po siya, mga kapatid, subhanallah. Dahil doon nakita sa kanyang asawa, si Firaun, sabi, nabaliw na talaga. Nabaliw na talaga. Kasi hindi siya bubalik Ganun po ang dapat kapag nag-Muslim ka na, dapat manindigan ka talaga, kapatid. Katulad sa ginawa dito ng asawa ni Firaun, nanindigan. Hindi parang ka lang, duda-duda ka pa. Atras-atras ka pa. 50-50 ka pa. Hindi ganun dapat. Dapat manindigan ka na ikaw magsamba sa Diyos nag-iisa. Hindi, pag uwi mo sa Pilipinas, sasamba ka uli kay Kristo, kukuha ka ng maraming rebulto, tapos mulang hiya pa, magpa-picture pa talaga. Ikakalat sa Facebook, na kumakain na ng baboy, umiinom na ng alak, audubillah. Wala kang talaga, wala kang isang salita. Buti kung sa mga tao mo lang sinasabi yan, hindi. Sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala, tapos wala kang salita, nagsumasaksi ka na walang ibang Diyos maliban si Allah. Hindi, gayahin mo dapat ang asawa ni Firaun na ito. Nanindigan talaga. Ayaw niya talagang bumalik sa kanyang dating gawain. Nasusuklam siya kay Firaun at sa kanyang gawain. Allah. Nasusuklam na siya. Dapat ganun ka rin, kapatid. Dapat nasusuklam ka rin sa mga masasamang tao, lalo na kanilang mga gawain. Ang iba kasi sabihin, huwag kang magalit sa tao, magalit ka lang sa masamang gawain. Subhanallah. Kalukuhan po yan. Ay, hindi ganun. Huwag kang masuklam sa gawain ka lang magsuklam. Dito nga nasusuklam nga siya dito kay Firaun kaya sa kanyang gawain. Dapat mayroon kang marunong kanyan, dapat para lumayo ka sa mga ganung gawain. Para lumayo ka sa mga masasamang tao. Para hindi sila makaka-impluwensya sa iyo. Dapat magbigay ka talaga ng distansya. Hindi ganun magbibigay ka pa ng payo mali-mali pa. Subhanallah. Kaya tignan nyo sa sinabi niya dito, sa dua niya, iligtas mo po ako kay Firaun at sa kanyang masamang gawain, at iligtas mo po ako sa mga tao mapangapi. Kaya ganun na ganun, mga kapatid, isa sa mga pinakamalaking leksyon talaga to natin, mga kapatid, na magdua po talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wag na wag kang magpabaya. Dapat alam mo to bilang Muslim, na magdua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala at iligtas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga masasamang tao, sa mga masasamang lalo na kanilang mga gawain, at sa mga taong mapangapi. Ikaw ang tao na yan, sikat na sikat sa masasamang gawain, mga kapatid, layuan nyo talaga yan, katulad kay Firaun. Kung nabubuhay dito sa Firaun, tapos nandyan ka, layuan mo yung Firaun. Hindi, sama ka pa ng sama dyan. Ilang beses na siya inanyayahan ni Musa alayhi salam. Nagpakita pa ng himala, pero tumigas pa rin ang puso niya. Na sigurado na talaga siya kay Musa na siya'y mensahero ng Allah, pero hindi pa rin siya sumunod kasi ayaw niya iwanan kanyang kaharian. Nanindigan pa siya sa kasamaan, subhanallah. Kaya dahil doon, mga kapatid, nagano talaga si Aisha, asawa ni Firaun, talaga, na hindi talaga siya susundan at iligtasin siya nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dua niya. Kaya, ayun, mga kapatid, yung mga tao mapang-api rin. Tapos, si Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigay pa yung huli dito, sabi niya, wa Maryam ibnata Imrata allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa
wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Sinabi ng Allah, mga kapatid, at kay Maryam na anak ni Imran na yaong nag-ingat sa kanyang puri at sa kainhipan na pinroon ng aming kaluluwa at naniwala siya sa mga salita ng kanyang Panginoon at sa mga kasulatan at siya ay naging kabilang sa mga masunurin. Diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pangwakas sa Suratul Tahrim, mga kapatid, ay kwento na naman ni Maryam. Kanina, dalawang babae yun. Asawa ni Lut, mga masasama, mga mapagtakwil. Dito, sa panghuli, kwento naman ni asawa ni Firaun at si Maryam binto Imran. Alhamdulillah, sa Islam, tinuruan tayong tatay si Imran. Dito sa kwento na ito, ang anak niya, si Maryam, subhanallah, dapat isa sa mga huwaran talaga ito, mga kapatid. Huwaran ng mga Muslim at kahit di Muslim, lalo na mga Christian. Ang si Maryam, subhanallah, nag-ingat sa kanyang puri. Dito, dapat ganun po talaga tayo lahat. Lalaki man, babae man, Muslim man, kahit di Muslim, dapat marunong silang mag-ingat ng kanilang mga puri. Isa panahon natin, subhanallah, pinagbibigay na lang. Hindi na regalo sa kasal yan, hindi na, subhanallah. Nagiging na tayo, alamak na sa paggawa ng kasamaan. Kasi nga, ang ating iniidolo, ibang tao. Mga artista, mga malalaswa, mga sexy, yun ang iniidolo ng karamihan sa lahat, mga kapatid. Nagpapasexy, nagpapakita ng lahat-lahat na lang sa katawan niya, mga masisilang bahagi, wala na, hindi mo na kailangan manilip. Kasi nga sila na mismo nagpapasilip, subhanallah. Kaya, auzubillah, ganun na ganun, mga kapatid. Nawala na sila kasi ng idolo na si Maryam dapat ilagay dyan. Nasa utak nila dapat yan, si Maryam, hindi nila dapat kalimutan. Kaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinuri to si Maryam alayha salam. Pinuri ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak ni Imran. Anak siya ni Imran na nag-ingat sa kanyang puri. Alam naman natin, mga kapatid, ang puri, tinutukoy din katawan niya. Hindi niya pinamimigay. Meron nga isang kwento sa Yungib na mayroong isang lalaki doon. Nagdua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagsumamo siya gamit ang mga mabuting gawa niya, na meron siyang pinsan, na gustong-gusto niya talagang pinsan niya. Isang araw lumapit sa kanya, humihingi ng tulong at nagbigay siya ng kondisyon, bibigyan siya ng tulong kung susunod siya sa kanyang gusto. Sa time na kaya niya ng gahasain ang kanyang pinsan, napasabi ang kanyang pinsan, "O alipin ng Allah, wag mong sirain ang silyo kung wala ka namang karapatan." Dahil doon, talaga siya, natauhan siya at umalis na lang sa ganung gawain at binigay niya na ng pera. At sabi niya, "Ya Allah, ginawa ko ito para sa iyo. Sana tanggapin mo na yun." Kaya ang yungib, ang bato sa yungib ay gumalaw. Dahil doon sa mga kapatid, ganun dapat mag-ingat ng puri, mga kapatid. Na mayroon palang kasamang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat matakot tayo kay Allah. Katulad ginawa ni Maryam dito. Hindi, ang iba kasi walang takot talaga sa Diyos. Subhanallah, meron nga kami doon, kapitbahay namin, naliligo. Nasa labas, kapatid, naliligo sa labas. Hindi yung pumapasok doon sa bahay nila, doon sa may puso. Subhanallah, ano na nangyari sa atin? Naliligo ka doon sa labas. Hindi ka na nahiya, may mga tao doon sa paligid. Kasi nga, wala na tayong takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dapat gayahin natin ulit si Maryam, anak ni Imran, sa kanyang pag-iingat sa kanyang puri. Kaya dahil doon, dahil sa binigyan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng anak na si Isa, si Jesus. Dahil doon, at saka inihipan namin roon ng aming kaluluwa. Ang aming kaluluwa. Dito nga, sa aming kaluluwa na ito, mga kapatid, hindi ito ibig sabihin na
Diyos din tong kaluluwa. Subhanallah, mga pagbabasa ng mga mali-mali, maling pag-unawa. Kung makabasa ka ng aming kaluluwa, marami namang nilikha si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang kanyang aklat, aming aklat, ibig sabihin, aklat Diyos din. Subhanallah. Kaya sa pagbibigay ng papaliwanag, lalo ng mga Christian, sinasabi nila, binigyan ng aming kaluluwa, kaya Diyos rin yun si Kristo. Mali. Kasi, pagdugtong dito, ay papakita na pagbibigay parangal yun ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa sa mga nilikha niyang kaluluwa. Kaya dahil doon binigyan si Maria ng kaluluwa at nagiging tao na si Jesus, si Isa alayhi salam. At niwala siya sa aming salita, sa kanyang Panginoon at sa mga kasulatan, at siya'y naging kabilang sa mga masunurin. Kaya sana mga kapatid Islam, pasok tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsunod. Huwag tayong ilayo sa pagsuway at sa pagiging supil. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.